Meron pong binabantayan na low pressure area na posible hong maging bagyo sa loob po ng 24 oras. Kung sakaling maging bagyo mga kapuso, yung magiging track nito pagitan ng Visayas at Mindanao. At posible hong tahakin din ang lalawigan ng Palawan. Kaya magiging maulan ang ating pong weekend. Dahil posible daw hong pumasok ng PAR sa araw po ng Huwebes. So bago papasok ng ating pong bansa, posibleng isa na hong bagyo. Kaya inaasahan mga kaibigan na magiging maulan. Ang ating pong weekend sa linggong ito. Dahil mayroon akong low pressure area na binabantayan ang Pag-asa. Pero sa ngayon hindi pa ho natin mararamdaman mga kapuso. Bantay Panahon! Iba-iba yung itsura natin. Mayroong parang parang mga kapuso, sa galang po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs na GMA Subaradyo Palawan. Sa ngalan din po mga kapuso ni Super Tulit sa Suiza sa bahaging teknikal. Nako, kasama po natin ngayon po sa production side si Super Wilmar Abrea. Samantala siya muna ho ang ating po mga kasama mga kapuso sa ating pong paglipat sa pag-atin po ng ating pong mga balita ngayon pong araw ho ng Martes, Pebrero at 3, 2026. Yan na umaga ho sa mga kapuso po natin na maaga pa lang nakatutok na sa GMA Subaradyo Palawan. By dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sufficient informed daw ho mga kapuso. Abangan dahil mamaya tatalakayin pa. May sapat daw hong forma yung pong dalawang impeachment complaint laban ho sa ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ho'y base sa pahayag nito pong House Committee on Justice sa pagtalakay kahapon at sa boto na 46 na pabor, isa ho yung tumutol at isa ang abstention. Kaya idiniklara mga kapuso ng committee na sufficient informed ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Habang yung pangalawang reklamo na inihain ng progressive groups at inendorso ng Makabayan Bloc ay diniklararing sufficient informed. 35 yung pong pumabor, siyam yung kontra at isa yung pong nag-abstain. Na paliwanag ko ni Luestro mga kapuso ay ang sufficiency informed ay tumutukoy lang ho dun sa formal na requisitos o requirements ng isang reklamo, katulad ho ng perma, yung mga complainant, yung endorsement at panunumpari rito ng mga naghain.
At ngayong pong araw, mga kapuso, tatalakayin naman ng komite kung sufficient in substance yung pong mga reklamo. Iwalay din ho itong pagbubutuhan ng mga kongresista ang dalawang reklamo. Sa hearing ay nag-work out si Manila 6th District Representative Benny Abante at tapos madismaya na idineklarang sufficient in form ang ikalawang reklamong impeachment laban ho sa Pangulo. Dahil duda siya na taxpayers ang mga complainant nito. So abangan ho natin, pero nanatili ho yung paninindigan ng Malacanang mga kapuso. Tiwala ang Malacanang na hindi ho magtatagumpay yung pong impeachment complaint laban ho sa ating pong presidente. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. At may nakaamba rin hong reklamo. Impeachment complaint na nakatakda na rin hong ihain sa Kamara. Laban naman sa ating pong Vice Presidente, Sara Duterte. Mukhang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Na yung pong ating pong Presidente, ang ating pong Vice Presidente ay pinapa-impeach. Hindi ho maganda rito yung pong magiging implikasyon sa mata ng mundo at ganun din sa ating pong mga investors na gusto pumasok ng Pilipinas at sa magiging epekto rin sa ating pong ekonomiya. Yung pong mga ganitong sitwasyon. Magandang umaga kay Guy Milicio, good morning, at ganun din kay Sir Jovan Cadlaon. Masyado raw kong malamig dyan po sa Agutaya. Kape na ho tayo. Salamat, Sir Jovan Cadlaon. Muiyan damal-damal hindi yung tanan dyan po sa Agutaya. At ganun din dyan po sa bayan po ng San Vicente. Alas 5:22 na ho ng umaga, mga kaibigan. Punta na ho natin yung iba pang mga nakalinya daw nating mga balita dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 1. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ngayon pong araw ho ng Martes, mga kapuso, Pebrero 3, 2026. Nagsagawa ng public consultation ang Committee on Environment sa City Council para sa quarry operation sa Barangay Langogan dito sa lungsod. Ayon sa chairman ng committee na si Konsehal Elgin Robert Tomasco, ito ay para marinig ng komite ang sentimiento ng mga residente sa lugar hinggil sa quarry operation. Ani Damasco, ibig umano kasi ng mga residente na ipatigil muna ang quarry operation sa lugar. Sinabi ng konsehal na hindi mano basta-basta may ipatigil ang isang quarry kung walang ordinansa. Kailangan umano itong idaan sa proseso kung saan dapat umano'y mauna muna yung pagdideklara ng moratorium sa barangay bago ang sangguniang panlungsod. Ang
mga residente doon ay nais na ipatigil muna ang quarry operation sa naturang lugar. Pero hindi naman agad-agad natin magagawa yan kung walang ordinansa. At yung quarry kasi hindi lang naman na local laws ang sinusunod natin dyan, kundi meron ding national na batas. No? So kailangan i-reconcile muna natin yung national laws and the local laws bago tayo magdeklara ng moratorium. Pero kailangan dumaan muna yan sa tamang proseso. Dapat magsimula ang pagpapasa ng isang ordinansa para sa moratorium sa barangay level muna. Kasi ang nangyari, dumiretso sila sa sangguniang panlungsod na hindi pa dumadaan sa barangay level. Dapat idaan muna sa barangay level, gumawa muna ng ordinansa ang barangay bago namin talakayin sa sangguniang panlungsod. So ang nangyari nung mga nakarang araw, nung pumunta tayo ng Lagugan, ay public hearing o public consultation. Gusto nating malaman kung ano ba talaga ang sentimento ng mga tao tungkol sa quarry operation sa barangay Lagugan. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Konsihal Elgin Robert Damasco. Super sa balita. Super sa balita. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, nangangamba umano ang mga residente sa Barangay Langogan na kapag nagkaroon ng matinding pagbaha, ay baka matulad na naman ang sinapit nila noong bagyong Odette. Lalo na mga nakatira malapit sa ilog. Ipinonto rin ng mga residente na matindi umano ang ginagawang pang-aabuso sa kalikasan ng mga operators at hindi na sumusunod sa rules and regulations. Ang sinasabi nila na matindi na ang pangabuso sa kalikasan ng mga quarry operators, hindi na sumusunod sa rules and regulations, kaya naniniwala sila no, na baka ito ang dahilan kung bakit kung magkaroon na naman ng matinding pag-ulan, matinding pagbaha, baka matulad na naman ng panahon ng Odette ang kanilang mararanasan, lalong-lalo na sa mga nakatira malapit sa Lagugan River. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:26 na ng umaga. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 1. Sa kaugnay o sa iba pa ang balita mga kapuso, kaugnay naman sa usapin sa inirereklamong poultry farm sa Barangay Bakungan dito sa lungsod. Ang kay Konsihal Damasco ay naprobahan nga sa nakalipas na regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod ang isang resolusyon na humihiling sa Business Permit and Licensing Office o BPLO na mag-issue muna ng cease and desist order habang hindi pa naayos ang sanitary permit at SIP clearance ng poultry farm. Hindi nga umano maaaring baliwalain ayon kay Damasco dahil national law ito at kailangang maituwid kung mayroon mang pagkakamali sa issuance ng business permit. Sa nakaraang sesyon, regular session ng Sangguniang Panlungsod, naaprubahan yung pong resolution na umihiling sa BPLO na mag-issue muna ng cease and desist order habang hindi pa naayos yung sanitary permit at SEP permit, no? Ng naturang poultry farm ni Mr. Josepe. Hindi man natin po pwede ibaliwalayan dahil national law yan. Maaaring nakaligtaan pero hindi pa naman siguro huli ang lahat na kailangan i-correct natin kung meron mang pagkakamali sa issuance ng business permit. Dahil national law yan, hindi po pwedeng ibaliwalayan. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, si Konsihal Elgin Robert Damasco. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:27 na ng umaga mga kapuso. Punta na ho natin ang ating pong sports update. Si Super June Vicer Bantaculo. Super Radio Sports Update. Punta na ho natin ang ating pong sports update. Si Super June Vicer Bantaculo. Paso. Muling magbabalik sa loob ng boxing ring
Sa kanyang pangahangad na may tala ang kasaysayan, si Nonito Donaire Jr. sa edad na 43 haharapin ang tinaguriang The Filipino Flash na si Donaire hindi lamang inaasam na kasaysayan sa pagtatangkang makamit ang titulo kundi pati ang pagkilala bilang pinakamatanda na nagawang magawagi ng corona sa pagharap kay Rico Masuda sa Marso 15 sa Yokohama, Japan. Matatandaang nabigo sa WBA Bantamweight Champion na si Sia Tsutsumi noong Disyembre si Donaire at ngayon naghahangad na makakuha ng isa pang pagkakataon upang basagin ang kanyang sariling record bilang pinakamatandang 118 pounds world champion sa kasaysayan ng boxing. Hawak ni Donaire ang kabuuang 43 wins, 9 losses at 28 knockouts record matapos ang huling pagkatalo sa pagharap sa knockout artist na si Masuda na may record na 9 wins, 1 loss at 8 KOs sa isang huling eliminator. At yan ating balitang sports. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantacudo. Mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pong edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo po ang tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super sa balita! Super sa balita! Habang hindi pa pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, share line na nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Samantala, Miha naman ang nakaapekto sa Luzon. Ang buong Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pulupulong pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa share line. Ang Palawan, kabilang yung pong isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan. Dulot pa rin ho ng amihan. Ang Visayas, Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin. Galing Hilagang Silangan na may katamtaman hanggang sa malakas na alon ng karagatan. At posible na hong maging isang ganap na bagyo at binabantayang low pressure area na nasa silangang bahagi ng Mindanao sa loob po ng 24 oras. At inaasahan na magiging maulan ang weekend sa bahaging Visayas at Mindanao. Samantala mga kaibigan, pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa naglabas ng kautusan sa pagpapatigil ng paniningil ng entrance fee sa Irawan Integrated Terminal, mga kapuso. Super Radio Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Agad nagbigay ng direktiba ang pamalang lungsod ng Puerto Princesa para sa pagpapatigil ng hindi otorisadong paniningil ng entrance fee sa mga sasakyan sa Irawan Integrated Terminal. Ayon sa opisyal na pahayag ng City Government, napag-alaman na may terminal supervisor na naningil ng fees kahit walang umiiral na ordinansa o aprobadong alituntunin na nagbibigay ng pahintulot dito. Inatasan din ang nasabing personnel na i-refund ang lahat ng halagang nakolekta at binigyan ng formal na babala ng anumang
anumang pag-uulit ng katulad na insidente ay papatawan ng kaukulang parusa alinsunod sa umiiral ng mga patakaran. Tiniyak ng pamalang lungsod na may mga hakbang ng ginagawa upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong insidente at upang masigurong lahat ng operasyon sa mga pasilidad ng lungsod ay sumusunod sa batas. Hinikayat din ng publiko na i-report ang anumang irregularidad sa tamang tanggapan upang agad itong maaksyonan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Sino kayang baluktot ang utak na mantakin nyo walang basihang ordinansa? Hindi pa nga nakakahulagpos yung ating mga kababayan sa perwisyo ng terminal na yan. Dagdagan pa, di ba? Yung mga taga-norte hanggang ngayon, problema pa rin dahil sa layo ng terminal na yan dyan sa Irawan. Dagdagan pa ng perwisyo ng baluktot ang utak. Walang umiiral na ordinansa. Abay naningil ng bayarin sa mga pribadong sasakyan. Sinong may pakanan yan? Sino naguto sa inyo? Alas 5:48 Honda hanggang umaga mga kapuso. Pamahalang bayan ng Rojas sa Palawan, target na simulan na. Ngayon 2026 yung pong pagbibigay ng tig 1 milyong piso sa barangay, sa mga barangay sa Rojas para sa pagtupad ng mga proyekto. Super Radio Local News. Naming natin ang detalye ng balitang yan na si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Target na ngayong taong 2026 ng pamahalang bayan ng Rojas ang pagkakaloob ng tigi 1 milyong piso sa lahat ng mga barangay ng munisipyo. Ayon sa pahayag ng alkalde, sa tulong ng lahat ng opisyal ng LGU, ang nasabing pondo ay naglalayong suportahan ang mga programa at proyekto ng bawat barangay at mga opisyal na mismo ang maglalaan kung anong proyekto ang kanilang nais isakatuparan sa kanilang mga lugar. Ipinahayag ng alkalde ay ito'y bahagi lamang ng plano ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang kakayahan ng mga barangay na maghatid ng serbisyo sa mga residente. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:49 na horong umaga mga kapuso, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2 mga kapuso. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Naglabas ng babala sa publiko ang Bureau of Internal Revenue o BIR, Revenue District Office number 36 sa Palawan, na mag-ingat sa mga nagpapakilalang kawani ng ahensya sa mga munisipyo sa lalawigan. Base sa advisory na inilabas ng BIR Palawan, pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapanggap at papakilala mga kawani ng ahensya at tumihingi ng kaukulang bayad sa mga transaksyon nila na sa ating mga kababayan. Kaugnay nito, nililinaw ng BIR Palawan na wala silang mga permanenteng empleyado na naka-assign sa mga munisipyo. Kaya huwag umanong makipag-transact sa bagay ito. Mag-ingat sa mga nagpapanggap na ahente ng BIR. Ito'y bunsod sa mga reklamo na mayroon umanong mga gumagala sa mga munisipyo at dinadala ang pangalan ng BIR at humihingi ng pera. Gaya ng pagguha ng TIN ID, ang pagguha ng TIN ID ay libre, may bayad lamang umano kung ito ay reissuance, nawala o nasira yung lumang ID, at libre rin ang TIN verification. Kaya huwag umano magbayad para sa pag-verify lamang ng tax identification number. Kung may reklamo, sumbong ukol sa mga fixers, tumawag o mag-text sa tanggapan ng BIR Palawan sa RDO office
assessment section sa 0919-280-6567 o di kaya sa Ardo Office admin section sa 0995-180-1822 mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:52 na ho ng umaga. Balikan ko natin ang balita mula kay Super June Vicer Bantaculo. Kaso ng dengue sa Palawan, umakyat na raw ho sa mahigit 200. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Umakyat na sa kabuuang 227 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 4 nang namatay sa nakalipas na buwan ng Enero 2026. Sa datos ng Victor Born Mimaropa, nasa 42% ng pagbaba ng kasong ito sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 300 at siyam na po. Nagtala ang Puerto Princesa ng 44 na kaso na may 2 namatay. Sinundan ang Nara na may 25 kaso, Busuanga na may 23 kaso at Batarasa na may 21 habang Manita ng tig-isang nasawi ang Kulyon at Corona. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na meron namang kabuuan na 467 kaso ng dengue at 5 ang namatay. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. DYSB Super Radio, balita. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas alas 5:53 na ako ng umaga. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Isang guro na biktima ng hold up sa Barangay Santa Lourdes. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio, Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumbres. Meron pong detalye ng balita. Paso! Labis ang takot na dinanas ng isang babaeng guro matapos umano siyang hold upin at tutukan ng baril bandang alas 5 ng hapon nitong linggo sa Purok Sentro 2, Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay punong barangay Dong Polanco, batay sa salaysay ng biktima, naglalakad siya ng pauwi na nang biglang dumaan ng sospek na sakay ng isang motorsiklo. Binalikan naman siya ng sospek at nag-alok na ihahatid lamang siya, subalit tinanggihan niya ito. Umalis man ang sospek ngunit huminto lamang sa di kalayuan at muling bumalik. Dito na muna tumawag ang biktima sa kanyang kasintahan ngunit nang muli siyang tumingin ay malapit na ang sospek at agad na bumunot ng baril. Dito na siya dinaganan at tutukan ng baril at nakiusap siya na huwag siyang papatayin at kunin na lamang ang kanyang mga gamit. Kinuha naman ng sospek ang wallet ng biktima bago mabilis na tumakasakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagsasagawa ng pulisya at barangay ng investigasyon at backtracking ng mga CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super sa balita. Super sa balita. Alas 5:55 na ho ng umaga, mga kapuso. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ay hoy, patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. DYSB Super Radio, balita. Samantala sa iba pang balita, decolonization ng Palawan, malaking tsansa na matutuloy ayon kay Punong Dato Andre Acosta. Tiwala si Punong Dato Andre Acosta ng Tribong Cuyuno na malaking porsyento na matutuloy ang planong decolonization para sa lalawigan ng Palawan. At tulad ng 80 mga bansa sa mundo na decolonize na, mga kapuso. Na ayon kay Acosta, sa buwan ng Hunyo ipapatawag na sila sa Committee on Decolonization
sa United Nations kaugnay sa naturang plano. Kung sakali matuloy ang decolonization ng Palawan, magkakaroon nito ng sariling estado na hiwalay sa Republika ng Pilipinas. Subalit ang naturang plano isa sa ilalim pa rin sa proseso at patakaran na isasagawa ng Committee on Decolonization ng United Nations sa pamagitan ng isang referendum na kung sakaling pumabor ang mga Palawenyo sa kauusan ng planong decolonization. Ayon pa kay Acosta, malaking pera ang kakailanganin sa proseso ng decolonization. Subalit nakahanda na rin naman ang tribong Cuyonon sa gagawing proseso dahil meron naman silang mapagkukunan ng pondo. Kung sakaling matuloy ang planong ito sa Palawan, tatawagin itong Federal State of Paragua na may 6 na mga estado: Federal State of Calamian, Federal State of Batarasa, Balabaca, Federal State of Northern Paragua, Federal State of Southern Paragua at 2 Federal State sa Central Paragua. Sakaling maging federal state ang Palawan, hindi na ito magmamakawa pa sa national government na makakuha nito ng share sa natural resources. Gaya ng sa Malampay dahil kung ma-decolonize ito mismo na ang Palawan o Paragua makikinabang sa sariling natural resources na hindi kontrolado ng national government. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:58 na ho ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Isang lalaki arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay Siksikan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres. Mayroon pong detalye ng balita. Pasok! Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Siksikan. Kinilalang naaresto sa alias na Torre, 52 anyos, residente ng nasabing lugar, kung saan sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Mimaropa ay nabili nito ng isang pakete ng pinaghinalang nilalaman ng ipinagbabawal na droga. Samantala, liban dito, nakakumpiska pa sa kanya ng 3 pang pakete ng hinihinala rin naglalaman ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:59 na ho ng umaga. Saglit na ho mga kapuso, bibigyan daan lang ho natin ang ilan sa ating pong mga paalala. Huwag ho kayong aalis mga kapuso, babalik pa ho ang ating pong mga balita. Sa balita. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita sa naging panayam ng Super Radio kay Vice Mayor Joel Rosento ng Bayan ng El Nido, Palawan kaugnay sa reklamo ni Police Major Starsky Timbangkayan ng El Nido Municipal Police Station patungkol sa sasakyan na nakalaan sa kanila na ginamit ng local government unit El Nido at hindi na raw ibinalik sa kanila. Aniya, nilinaw nito na hindi pag-aari ng PNP ang sasakyan kundi pag-aari ng LGU dahil binili ito para magamit ng munisipyo at ito manoy naka-MR sa kanya kung saan binabawasan siya ng rata ng dahil dito mga kapuso. Gusto ko lang malaman ng taong bayan, Sige po. yung pinagsasabi ni Starkey, na hindi niya yan hindi pag-aari ng PNP. Yan po ay pag-aari ng gobyerno. Dito po yan sa local government. Binili po yan ng pundo ng munisipyo para po dito sa local government. Hindi rin pag-aari ng PNP. Hindi rin yan pag-aari ko para maliwanag. Okay. Pero dahil tayo ay isang opisyal, kahit sa namang munisipyo, kahit sa namang lugar, pag opisyal ka, mayroon ka naman sariling sasakyan na ibinibigay ng gobyerno na naka-imar sa akin. Na ako po ay binabawasan ng rata. Opo, para maliwanag. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama.
Alas 6:07 na ho ng umaga. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Kaya kasinungalingan naman ang sinasabi ni Major Starsky Timbangkaya na binili ito para sa kanila. Kung saan pinatawag na ito sa season hall nitong nakalipas para malaman ito kung totoo, kung para kanino talaga ang sasakyan at maliwanag ang mga papel na sinasabi naka-MR sa kanya ang dalawang sasakyan. Pero hindi niya ito inaangkin dahil pwede naman daw itong gamitin ng kahit sino. Okay. Binabawas. Opo. Kaya yung pinagsasabi niya na yan ay binili para sa kanila, yan po ay kasinungalingan. Actually, pinatawag na namin yan sa session hall nung nakaraan. Para malaman niya, sabi ko sa kanya, bago ka dapat nagpo-post, inaalam mo muna, tiyatanong mo muna sa Office of the Mayor, sa Office of the GSO, kung kanino ba yung sasakyan na yan, kung sa inyo ba yan o sa local government. Okay. Paliwanag po yung mga papel na MR, pinapicturan ko po yan sa XFM, kay Miss Villa, pinicturan niya po ng nakaraan, nakita ni Miss Villa mismo na dalawang mata niya na naka-MR sa akin yung dalawang sasakyan na yan, yung sa Vice Mayor's office. Okay. Pero yan po, hindi ko inaari, yan po ay piling gamitin ng kahit sino. Yan po ay sa taong bayan. Kasi po yan ay red plate. Nung nakaraan nga, pinahiram ko yan sa NSWD para mag-attend ng in-inquest. Tapos yung nakaraan, pinasakyan ko rin na ng kabaong yan kahit nasabing service ko. Kasi po bagari ng gobyerno yan. Hindi yan natin pag-aari. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng sasakyan na yan dahil po yan, siyempre, bilang opisyal, kailangan meron din tayong service, meron din tayong nakaimar. Super Radio Puerto Princesa. DYSP. Ito ang balita. Alas 6:09 ho ng umaga, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ng tinig ng Vice Alcalde ng Bayan ng Inido, Vice Mayor Joel Rosento. Super sa balita. Super sa balita. Pati pala kabaong, pwede na doon sa... Anyang nababanggit na pick-up na pula ay ipinasa sa kanya nung siya ay maupo bilang Vice Alcalde. At nung nakita niyang may problema ito, sinabi niya sa GSO na baka maaring pwedeng ipagpalit sila nung isa pang sasakyan na kulay puti. Pero hindi yun pag-aari ng PNP, kundi sa local government unit din at tinaprubahan naman ni Mayor ang kanyang request at dapat nakaparada ito lahat sa harap ng Municipal Hall at anytime ay pwede namang hiramin ng PNP kung sakasakaling kinakailangan nila. Actually, kasamang John, Opo. ganito po yan ang sitwasyon. Nung matapos nung ako po ay maupo bilang Vice Mayor, yung pong pick-up na pula na nanggaling sa dating Vice Mayor, Opo. siyempre turnover sa akin dahil ako na po yung nakaupo. Okay. Nilipat na sa akin yung himar. Ngayon, ang sasakyan pula na yon, nakita ko yung kanyang kuhan, para may diferensya, yung kanyang manibela, yung gulong, Oho. na hindi ko naman, sabi ko sa GSO, hindi ko muna yan, baka sabi ko, swapping ko na lang yan doon sa yung puti at saka yung sakwa na yan. Pero actually, hindi yan pag-aari ng PNP. Actually, nasa GSO rin yun. Ngayon, okay. sabi ng GSO sa akin, Vice, mag-letter ka kay Mayor. Pinag-letter ako kay Mayor, in-approve ni Mayor, nandito naman ang tulat, black and white naman yan lahat. Oho. Kaya yan po ay pinalit, yung puti. Pero yan po, ay dyan pa rin sa dapat, sa harap ng munisipyo, nakagarahe. Lahat. Kasi po, sinasabi ko nga, inulit ko, pag-aari ng munisipyo yan, ng local government. Hindi ninyo, hindi ng pag-aari PNP. Oo. Hindi yan binili para sa kanya. Pwede nilang iramin. In case na mayroong yung inquest, pwede nilang iramin yan. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa. DYSP. Ito ang balita. Sa kaugnay na balita, dagdag pa ni Vice Mayor Rosento, inari na halos ng PNP ang sasakyan na kulay pula. At ngayon dahil lumala na ang diferensya ay binalik na ito sa kanila.
at binabawi naman ang kulay puti kahit hindi naman nila pag-aari, mga kapuso. Kasamang yun, yung kulay pula na pick-up, doon na nga sa kanila naka-deterred. Inari na nila. Tapos ngayon, medyo lumala na yung diferensya, sinauli na nila ngayon. At binabawi ang puti sa inyo ngayon. Oo, binabawi ang puti ngayon. Sino ba yung loko-loko kasamang yun? Napatapos mong durugin ang pula, ngayon ibabalik mo, ngayon binabawi ang puti. Ay hindi naman sa'yo, ba't mo bawiin? Nakaimar naman sa akin parehas yan. Oo, maliwanag yun. Naka-black and white. Mayroon kami kwan. Nakaimar. Super sa balita! Super sa balita! 13 minuto na ho, mga kapuso, makalipas pang alas 6 ng umaga. DYSP Super Radyo Balita! Nang ipatawag umano nila sa sesyon ng Sangguniang Bayan si Major Timbangkay, hindi ito dumalo. Naisa na niyang ipaliwanag muli ang usapin dahil napag-usapan na ito noong nakaraan at na hindi ito pag-aari ng PNP ang mga sasakyan kundi sa local government unit at mismo naka-MR ito sa kanya kung saan binabawasan siya ng sweldo dahil sa mga sasakyan pero pinapagamit niya rin ito kahit kanino kapag kinakailangan, mga kapuso. Anong nangyari doon sa pagpapatawag ninyo sa sesyon? Naintindihan Hindi siya nag-attend. Hindi po Hindi siya umattend. Okay. Hindi siya matino itong nakaraan. Para sabi ko, iulitin ko sa kanya na puro siya nagpupos nung napag-usapan namin nakaraan na maliwanag na hindi nyo pag-aari. Yan ay pag-aari ng local government. Lahat ay pwedeng gumamit. Pero bilang opisyal ako, siyempre, nakaimar nga sa akin, kasi kasama yun, binabawasan na po ako ng sweldo doon sa sasakyan. Dahil may sasakyan. Oo. Siyempre, kahit sino Ganun kasama naman yun. Opo, oo, talaga. MR yan. Naka-MR yan. Pero yun, kahit naka-MR sa akin, pinapagamit ko yun kung halimbawa kailangan ng ano. Yun po ang katotohanan. Super sa balita! Super sa balita! 15 minuto na, mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Ang inyo pong napakinggan ang tinig nag-Vice Alcalde ng Bayan po ng El Nido, Vice Mayor Joel Rosento. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mukhang nagiging mainit lagi yung yung nagiging imahe ni Police Major Starsky Timbangkaya doon po sa mga lugar na napupuntahan niya. Nung nakaraan, di ba, mainit din siya sa Nara. Ngayon, mainit na rin niya po sa bayan po ng El Nido. Samantala, mga kaibigan, sa naging pahayag naman ni Police Major Starsky Timbangkaya, malinaw na may interes si Vice Mayor Rosento na gamitin ng kanyang opisinang naturang sasakyan. Dahil taong 2024 may budget allocated support by the local government unit na aid sa PNP at napagkasunduan na bibili ng sasakyan. Napagkasunduan daw ko na bibili ng sasakyan para suporta sa PNP. Pero hindi naman sinasabi na pag-aari na ito ng PNP at noong binili ito ay itinurn over na raw sa PNP pero kinuha at pina-MR sa Vice Alcalde. Alam mo, sa tinatakbo ng sinabi niya sa inyo through your interview, malinaw talaga na siguro ay meron siyang interest na gamitin ng kanyang opisina yung pick-up na yan na bagong bili. Simplihan na lang natin, Sir Jun. Simplihan natin. Way back 2024, mayroon ng budget allocated support by the LGU, aid to PNP. Okay. At napagkasunduan kasi yan na ibibili ng sasakyan para maging suporta sa PNP. Pero definitely, hindi naman sinasabing magiging pag-aari yun ng PNP. Kasi ito ay national kasi yung PNP. At very clear yan. Ngayon, nung mabili yan, nakapagtaka lang. Wala pa ako dito kasi sa El Nido. Ay, sinasabi lahat ng pulis dito. Na-turnover na sa PNP yan eh. So, nagagamit na ng mga halos 2 linggo lang.
alam niyo, nag-iingat ako na sabihin ko, dahil napaka, alam niyo yun, madaling, trending na naman. Pero ganito lang kasimple. Kinuha at pina-MR. Super sa balita! Super sa balita! Alas 6:17 na ho ng umaga. Kaya kung titingnan naman ho, napakalinaw na binili ito para suporta sa Philippine National Police. At kung sinasabi ni Vice Mayor Rosento na naka-MR sa kanya, ay maaring ginawaan niya na ito ng paraan. Pinakiusapan si Mayor o ang GSO na sa kanya muna. At ang kulay pula na pick-up ay binalik niya na walang problema. Siguro kung halimbawa ang pag-aralan natin, very clear. Ito yung binili para sa PNP in support from the LGU. Kaya kung i-claim na naka-MR na sa kanya, well siguro, baka ginawa niya ng para na mapakiusapan, either si May o yung GSO na dyan muna sa kanya. Pero yung kulay pula na yan, nung nakarang ibinalik ko yan, kondisyon, tumatakbo, malinis at walang problema. Ngayon, kung ikilang nyo lang may sira at sigurado ko na walang problema yan. Ibinalik namin yan sa pangunguna ko kasi alam ko po at open yan sa publiko na mayroong pinuntuhan, na mayroong binili, mayroong resolusyon na ito'y PNP. Ngayon, alam mo yung ano ba tamang term? Sana kung sensitive sana yung word sana na sabihin natin na delikadesa. Ito'y binili in support for the PNP. At ito'y, kung sa PNP support sana. Hindi ko lang maintindihan kung sasabihin na kayo para sa kanya. Well, dyan pa lang tapos na istorya. Kung gusto niya, wala tayong magagawa dyan. DYSP Super Radyo Balita! Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan at tinig ni Police Major Starsky Timbangkaya, yung pong hepe ng PNP sa bayan po ng El Nido. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Samantala sa kaugnay pa rin hong balita, kahit talungkatin naman ang record sa budget for allocation para sa mga bibilhin ay naroon ito, kaya alam niya na nabili ito, kaya kung magiging hiraman ay hindi niya maintindihan at wala siyang interest dito, kundi ang gusto niya lang daw ho'y maging maayos ang serbisyo ng PNP sa El Nido. Pero sa totoo lang, kahit halongkatin yung record, kahit doon sa aming tinatawag na budget for allocation ng mga bibilhin, nandun yan. At ito yung nakaintindi dyan sa PNP. Kaya nung mabili na yan, alam ko kasi na mayroon talaga po PNP at hinahanap natin. Kung magkakameron ng hiram-hiraman o ano yan, alam nyo, hindi ko maintindihan ano talaga yung okay, sabihin na lang natin para kontrolado. Ito na may para serbisyo ng publiko Pero kung pag-iisipan ng gusto, sana maging ano ba tawag doon? Nag-iingat ako na sabihin kasi alam ko nakabantay lang. Ito in good faith sa akin. Unang-una, wala akong interest yan. Sa akin na pinipilitan tayo maging maayos ang serbisyo ng El Nido PNP. Super sa balita! Super sa balita! Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. DYSP Super Radyo Balita! Ayon pa kay Police Major Timbangkaya, kung ano-mano ang para sa PNP, sana ay huwag baguhin bagkus ibigay ito at huwag iparamdam na may personal na interest at kukontrolin. Kaya ang tanong kung bibigay o isasauri para suporta sa PNP, dahil kung hindi ay tapos na man ang laban at wala nang dapat pag-usapan dahil ahaba lang daw ho ito, mga kapuso. Kung ano
yung para sa PNP at nabilit na pag-usapan, huwag nating baguhin. Huwag nating baguhin, ibigay natin. Pero huwag nating iparamdam na tayo may interest at kukontrolin. Okay? Eh kung gusto nila, araw-araw nilang bantayan. Pero ang tanong lang naman dyan, ibibigay ba o itutulong sa PNP para support LGU o hindi? Pag sinabing hindi, tapos na yung boxing, wala tayong pag-uusapan dyan. Kasi hahaba lang yan eh. Hahaba lang yan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kung totoo sinumano'y napakasimple lang umano ito dahil may resolusyon na napag-usapan at napagkasunduan na. At kung nag-iingat sa tinawag na karir, ay dapat maging sensitive sana. At bakit pinagpipilitan naman ang pick-up na pula na hindi naman para sa PNP? Ay naibalik nila at para hindi makuha ang puti na bagong bili ay ipipilit ang pula. Kaya kung ayaw ibigay ang puti ay hindi na nila pipilit. At pagtitiisan na lang, sabi ni Major Timbangkaya, kung anong meron, mga kapuso. Kasi napakasimple. Mayroong resolusyon, may napag-usapan, may napagkasunduan, at kung nag-iingat doon sa tinatawag na karir, maging tayo, sensitive naman tayo. Okay? So, sa akin lang naman yan isang serbisyo sana. At naibalik na natin yan. Bakit pinagpipilitan yung pick-up na kulay-pula na hindi naman sa PNP talaga supposed to be? Ngayon, para lang hindi lang mag-claim si bagong bili, si white pick-up, isasaksak yung pula. Ngayon, nandiyan, binalik ko na. Di kung ayaw nilang ibigay yung puti na yan, yung para sa PNP na yan, so be it. Wala tayong problema dyan. Pagtitiisan ko, kung ano man may sa patugar na nananto ngayon, walang problema. Pero wag lang umabot doon sa sitwasyon na talaga may mga emoji na kailangan. Sana mapag-isipan naman. Ito isang paglilinaw lang na sana mas maging maayos lang at ibigay kung ano yung dapat sana na nakalaan para doon sa isang opisina. DYSP Super Radio. Balita. Mga kapuso, inyo pong napakinggan ang tinig pa rin ni Police Major Starsky Timbangkaya ng Municipal Police Station ng El Nido, Palawan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Parang sambungan lang, sa pula, sa puti. Langahon natin, pero hindi manok na pula. Mga kapuso, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-asa, Puerto Princesa. Mayroon pong nakaamba na pumasok ho ng para na isa pong sama ng panahon. Posible daw ho maging bagyo sa mga susunod na 24 oras. At kung hindi ho magbabago yung track, abay posible daw hong tatahakin ito ang lalawigan ng Palawan. Si Sir Alin Losok ang ating po makakaugnayan. Update muna ho tayo sa lagay ng ating pong panahon. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po sa Ridel. Ganun din po sa mga panapakinig na aming programa. Sa ngayon nga po, ang weather system po na uminulong sa ating bansa at nandiyan pa rin po ang presensya ng Share 9 na nagkakasalo pa rin po nito ang presensya ng Visayas at ng Mindanao. Samantalang amihan po natin o yung northeast system po natin ay Miguel Barco at apektado po niya apektado niyo po itong majority po sa tayaan ng panahon sa lungsod at sa lalawigan at sa natin ngayong araw ay makakaranas pa rin po ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan at portion po ng Puerto Princesa ng bahagyang ulap hanggang sa may maulap na nakalangitan ngayong araw. Ngayon po medyo cloudy po tayo
Inaasahan po natin na may mga isolated rain shower din po tayo at may kalakasan pa rin po ang hangin po natin na manggaling po sa direksyon ng Metis. Sa mga baybay dagat po, medyo maalog din po yung mga baybay dagat po natin. At asahin po natin, temperatura po natin ngayong araw ay maglalaro po yan sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. At medyo expect po tayo ng medyo may mga bagyang pagulan bukas dito sa lungsod at sa lalawigan. Ating mga paso lang ang pag-alon sa ating mga karagatan yung nakapalibot sa lungsod at sa lalawigan. Itong sulusi po natin ang nadalaw sila ating method po magiging paso mga pag-alon dyan. Samantalang itong Northern Palawan po natin facing West Philippines po natin hanggang tatlong metro naman po. At dalawang kalahating metro naman po pagdating ng Southern Palawan po natin facing West Philippines po natin. Samantalang ating high tide and low tide po rin po tayo ngayong umaga. High tide po tayo mamayang afternoon 12:48 p.m. Mataas po na 0.78 meters. Samantalang low tide po ulit pagsapit ng hapon around 4:13 p.m. At high tide po ulit pagsapit ng gabi around papuntang midnight po ito, 11:29 p.m. Tapos yan na 1.28 meters. Ating araw po, sumikat ngayong umaga sa ganap na alas 26 ng umaga ay inaasahan po yan lulubog mamayang hapon sa ganap na alas 10 ng hapon. Kaya nga po, medyo may mga tinitingnan po ang ating punong-tangapan o yung mga models po natin na medyo may mga circulation po na pwedeng mabuo within dito sa may east ng Pilipinas po. Tentative po lang po yan na medyo may tinitingnan po tayong possible na mga circulation within dito po sa may east ng Pilipinas. Pero sa ngayon po, magkaroon po ng circulation dyan, ay wala pa po yan magiging direktang epekto within sa lalawigan ng Palawan at po ng provinces dahil medyo malakas pa po yung ating anihan at yung pa nga po, medyo mataas pa po yung mataas pa yung pressure dito sa may mainland China and extended po yan hanggang dito sa may Luzon area po natin. At kaya nga po yung ating anihan ay umaabot po yan hanggang dito sa may lalawigan po natin. Ito po yung direkto ng ulat ng panahon galing po sa Pag-asa Station Alin. Sir Allen, doon sa ulat ng inyong punong tanggapan sa Maynila na posible daw ko na may mabuong bagyo, posibleng 24 oras sa labas ng ating bansa. Sir Allen? Ako, Sir Rodel, meron ko yan nga po yung binabantayan at ng ating punong tanggapan dahil base nga po sa mga forecast model at mga indikasyon po ay mayroong pong circulation nga po na medyo minamatyagan sila within dito sa labas ng Philippine area with responsibility sa may east po yan ng Pilipinas. Pero yun nga po, kung mabuo nga po yan o magkaroon po ng maging bagyo po yan at magtuloy-tuloy po yan pumasok ng Philippine area with responsibility, wala pa rin po yan magiging halos epekto within sa lalawigan ng Palawan at lungsod po ng Puerto Princesa dahil nga po medyo malayo po yan sa atin. And yung pasensya po ng Northeast Luzon po natin ay medyo malakas po dito within sa may west side po ng Pilipinas. Kaya medyo napapayungan niya po yan, yung magiging circulation na yan. At eventually nga po ay hindi siya makaka-epekto po ng gaano within dito sa western section po ng Pilipinas. Okay. Maraming salamat, Sir Allen. Maraming salamat po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Allen Losok ng DOST Pag-asa, Puerto Princesa. Maraming salamat, Sir Allen. At ganun din sa inyo po mga kasamahan dyan po sa Pag-asa. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw ko ng Martes, Pebrero 3, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino.
Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.